Hi guys, narito ang ika-102 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento. Nakababa ang dalawa, sabi ni Xiao Yu. Hindi na ako pinapayagan na manatili sa lupaing banal ng kaluluwa upang mag-aral. Sabi ng ating bida, makakarating ako sa pintuan ng langit-ngit na kaluluwa, ngunit pagbabago. Sabi ni Lu Piao, ni Li, kailangan ko nang umalis. May naramdaman si Xiao Yu. Sabi ni Xiao Yu, sino kayo? May dumating na lalaki, na may kasamang mga alalay. Malakas ang pagpadyak nito. Sabay nagtanong, sino si Li? Napalibutan na sila ng mga tao. Sa isip ng ating bida, sino kayo? Sabi niya, bakit nyo ako hinahanap? Sabi ng lalaki, ikaw ba si Li? Isang bata lang. Bata, sigurado kang pagod ka ng mabuhay. Isang tao mula sa maliit na mundo. Talagang naglakas loob na maging bastos sa langit-ngit na kaluluwa. Ha! Sabi ng ating bida. Si Long Yuyin ba ang nagpadala sa inyo? Nagalit ang lalaki. Dali-dali itong lumapit. Sabay inangat ang ating bida. Binanggit mo si Yiner. Ni Li, talagang sinaktan mo si Long Yuyin. Sigurado kang pagod ka ng mabuhay. Tanong ng ating bida. Lahat ba kayo ay mula sa pamilya ng Dragon CL? Ngayon, papatayin kita ng lubusan. Ang pangalan ko ay Huyong. Ang kasintahan ni Long Yuyin. Sabi ni Lu Piao, ang kasintahan ni Long Yuyin. Tumingin sa baba si Lu Piao. Napansin ito ng lalaki. Sabi ni Lu Piao, ang sinasabing nasira ng dalaga. Tumawa si Lu Piao. Hindi ko akalain na lalabas ka talaga para sa kanya. Sabi ng lalaki, wala kang pakialam. Gusto mo bang mamatay? Sabi ni Lu Piao, kung gayon, hamunin mo ako. Pinapurihan kita sa iyong tiwala. Sabi ng lalaki, huwag mong isipin na natatakot akong hawakan kayo. Sabi ng ating bida, kaya umalis ka na lang. Tumingin lang ang lalaki, sabay binitawan ang ating bida. Sabi ng lalaki, huwag mong isipin na dahil sa mga alituntunin ng institusyon ay hindi ako makakagawa ng anumang bagay sa iyo. Hu Tian, dalhin mo ang tatlo sa kanila, sa isang liblib na lugar at makipag-usap ng mabuti sa kanila. Opo, sir, tatlong batang Panginoon, aalis na ba tayo? Hahaha, may naramdaman ang tatlo, sabi ni Lu Piao, langit-ngit na kaluluwa, hindi makagalaw, sabi ni Xiao Yu, wow, sabi pa ni Xiao Yu, oh, ako ay isang dalubhasa sa langit-ngit na kapalaran ngayon. Kahit na kumilos ako, tiyak na imposibleng labanan ko ang napakaraming dalubhasa sa langit-ngit na kapalaran. Reaksyon ni Lu Piao. Ha! Tumawa ang lalaki. Sa isip ni Xiao Yu. Talagang napakaraming dalubhasa sa langit-ngit na kapalaran. Kung talagang makipaglaban kami, huwag mong isipin na kaya kung labanan sila. Paano niya sila haharapin? Sabi ng ating bida, dalawang mga trick lang ba ang kaya ninyong dalawa? Lumaban tulad ng isang bata, sinuntok mo ako, sinuntok ko rin. Talagang hindi pa hinog, sabi ng lalaki, ang tigas ng iyong bibig. Habang tumawa naman ang lalaking may buhok sa gitna. Sabi ng ating bida, pero hindi kasing tigas ng sa iyo. Talaga bang iniisip mong madadala mo ako? Nagkatinginan ang dalawa, sabi ng lalaki, ang tatlo sa inyo ay hindi pa nakakarating sa langit-ngit na kapalaran, at naglakas loob pa ring maging mapagmataas. Tigilan mo na ang pag-aalinlangan. Gawin mo na lang. Ngayon kung hindi ko kayo madadala, isusulat ko ang pangalan ko mula sa likod. May biglang nagsalita, Batang Panginoon Hu, ang tatlong ito, natatakot akong hindi sila madadala. Narinig ito ng lalaki, lumingon ng may pagmamataas. Sino ang naglakas loob na pigilan akong kunin ang tatlong ito? Sino ang naglakas loob? Sabi ng matanda na mahaba ang bigot. Batang Panginoon Hu, sa Akademya ng Langit-ngit na Kaluluwa, hindi mo lang magagawa ang gusto mo. Nagulat ang lalaki. Ito ang matanda, sabi-sabi ng matanda na mahaba ang bigot. Ang tatlong mag-aaral na ito, ay ang henyo ng ating akademya mula sa mas bata pang henerasyon,
walang sinumang makakagawa ng anumang bagay sa kanila. Kahit na nagdulot sila ng problema, ang akademya ang magdedesisyon kung ano ang gagawin. Dagdag pa nito, Batang Panginoon Hu ay isang mag-aaral din sa akademya, ngunit kahit ngayon o sa hinaharap. Kung lalabag ka sa mga alituntunin na mayroon tayo dito, huwag mo kaming sisihin sa mga parusa, sabi ng lalaki. Opo, nauunawaan ng alagad ang kanyang mga pagkakamali. Sabi ni Lu Piao, ang kasintahan mo, paano mo isinusulat ang pangalan mo mula sa likod? Noy aba, maririnig ang tawanan. Sabi ng lalaki, mas mabuting maghanda na kayo. Hindi ko kayo hahayaan na magkaroon ng magandang panahon. Lalo na kapag nasa langit-ngit na kapalaran na kayo, hindi na kayo makakaalis sa akademya. Sabay turo sa ating bida. O kung hindi, kapag lumabas ka, papatayin kita ng paulit-ulit. Sabi ng ating bida, matanda, siya. Sabay lingon ng matanda, hanem, ahem, feral na, sa isip ng ating bida. Kapag nakarating na ako sa langit-ngit na kapalaran, ang aking langit-ngit na kaluluwa ay nasa templo ng kaluluwa, hindi na kailangang matakot. Kung makipaglaban tayo, makipaglaban, matagal na rin akong hindi nakikipaglaban. Habang nakatingin ng matanda, sabi ng matanda, kayo tatlo, sa akademya ng langit-ngit na kaluluwa, ang pag-aaral ang unang prioridad, maraming tao na may mapanganib na mga pinagmulan. Kung magdudulot pa kayo ng gulo, kailangan niyong umalis sa akademya, sabi ni Lu Piao, pero matanda, sila ang unang nag-provoke sa amin. Sabi ng matanda, ang langaw ay hindi aatake ng itlog ng walang bitek. Kung hindi kayo nagdulot ng gulo, bakit kayo hinanap ng lalaking ito para makipaglaban? Napabuntong hininga si Lu Piao sa isip nito. Ang matandang ito ay hindi talaga nakakatulong. Sabi ng matanda na mahaba ang bigot. Kayo tatlo ay may malalaking talento, at may walang katapusang mga posibilidad din. Iyon ang dahilan kung bakit dapat kayong mag-ingat. Ang angka ni Long Yin, ang angka ni Hu ay dalawang angka na hindi ninyo kailanman malalabanan. Bakit kayo nakikipaglaban sa kanila? Iingatan nyo lang ang inyong sarili. Subukang pigilan ang pagnanasa ng higit pa sa hinaharap. Sabi ng ating bida, maraming salamat sa patnubay ng dalawang matanda, hindi na kami magdudulot ng gulo. Dagdag pa ng ating bida, ngunit kung talagang gusto nilang magdulot ng problema, hindi na namin kayang manatili lang doon, kailangan naming ipakita sa kanila ang aming lakas. Sa isip ng matanda, ang mga henye may attitude. Ang kaligtasan ay wala sa kanyang bokabularyo. Sabi ni Xiao Yu, kung talagang may naglakas loob na gawin iyon. Sa tingin ko, may karapatan tayong ipagtanggol ang ating sarili. Ngayon gusto ni Hu Yung at ng ilang tao na dalhin tayo, kung hindi dahil sa tulong ng dalawang matanda. Hindi ito magtatapos ng ganito. Napakakatakot na problema, paano natin ito maitatago? Sabi ng matanda, kung talagang may mga taong gustong magdulot ng problema, tutulungan namin kayo. Reaksyon ng ating bida. Napalinga ng matanda habang tumulong pawis nito. Sabi ng matanda, pero ang sinasabi namin ay, hindi nyo dapat ginugugol ang inyong oras sa mga laban. Ang ating angka ng Diyos na balahibo ay may maraming kaaway, dapat kayong magtulungan, at magprotekta sa isa't isa. Sabi ng ating bida, syempre, dahil nagdesisyon ang mga matanda na tulungan tayo. Sino ang gustong mag-aksaya ng oras sa mga taong katulad nila? Sabi ng matanda, panunuurin natin kung paano kayo gaganap. Sabay umalis na ang dalawang matanda. Kailangan na nating umalis. Sabi ng ating bida, matapos ang ating mga aralin. Dahil, pinapanood tayo ng dalawang matanda doon, dapat walang sinumang maglakas loob na hawakan tayo sa mga lugar ng pagsusulit. Sabi ni Xiao Yu, alam mo na bang darating siya? Pagtanggi ng ating bida, hindi, sabi ni Xiao Yu, lol, ikaw ay nagtatago sa maunas na tubig. Hoy, sa mabatong kabundukan, huminto ang matanda, sabi ng matanda na nasa kanan.
Matanda Yu, nahulog ba tayo sa bitag ng batang iyon? Mukhang ganun na nga, dahil sa kanyang kapansin-pansin na pagganap sa banal na lupaing kaluluwa, tiyak na maakit nito ang atensyon ng mga mas mataas sa loob ng langit-ngit na kaluluwa. Hindi sila nagpakita ng anumang takot nang harapin si Huyong. Maaaring alam niyang nandito kami. Ha! Nakita ko ang mga form na pinuna ni Xiao Yu para sa kanila. 14 pa lang sila. Pagkatapos ng taong ito, 15 taong gulang na sila. Napakatalino na nila. Sabay tawa ng mahabang bigot ng matanda. Si Long Yuyin at Jinyan ang pinakamahusay sa mas bata pang henerasyon. Pero kumpara sa kanya, talagang medyo mababa sila. Napahinto ang ating bida. Sa isip ng ating bida. Dumating ang alon pagkatapos makalma ang huli. Mukhang hindi na ako magkakaroon ng kapayapaan mula ngayon. Nagsalita ang pinsan ni Gubei. Habang marami itong alalay sa likod. Ikaw ba si Nieli? Nakuha ang ranggo 3 ng banal na board ng kaluluwa bilang isang bagong dating. Walang awa na tinapakan si Long Yuyin. Pagtataka ng dalawa, sino siya? Sabi nito, nakalimutan kong ipakilala. Ako si Gu Heng ng angkan ni Gu. Ang ating batang Panginoon ang unang magmamana sa angkan ni Gu. Sa isip ng ating bida, hindi pa naririnig. Parang ang Gu Heng na ito ay magiging kakompetensya ni Gu Bei. Sabi ng lalaking ito, okay, ang layunin ko sa pagdating dito ay makipagkaibigan sa inyong mga henyo. Ibinulong ni Xiao Yu, may mali. Sabi ni Lu Biao, gusto kong makipagkaibigan. Magkaibigan na tayo ngayon. Sabi ng ating bida, pareho ang hangarin ko. Kung gusto ng batang Panginoon Gu na makipagkaibigan, matutuwa kami. Mula ngayon, maaari tayong maging magkaibigan. Sabay lapit sa ating bida at hawak sa balikat nito. Gusto ko ang iyong ugali. Kung mayroon kang ilang oras, bisitahin mo ang angkan ni Gu. Lumapit pa ito sa ating bida. Sabay sabing, kami ng angkan ni Gu. Talagang magiging masaya na tanggapin ang mga henyo tulad ninyo. Sabi ng ating bida, gusto rin naming makipagkaibigan sa mga taong tulad ng batang Panginoon Gu. Gayunpaman, maliban na lang sa lahat tayo ay sanay ng maging malaya, kaya ang pagsali sa angkan ni Gu ay hindi para sa amin. Sabay tingin ng lalaki, sabi ng lalaki, dahil sa mga talento na tulad ng sa iyo, kung mayroon kang sapat na mga mapagkukunan sa pag-aaral, maaari kang makarating sa langit-ngit na kapalaran sa kalahating buwan. Dagdag pa nito, mangyaring isaalang-alang ang alok, ang angkan ni Gu ay palaging bukas ang pinto para sa iyo. Teka, sir, sabi ni Lu Piao, Nieli, ang lalaking iyon ay nagnanais na kunin tayo. Sabay tawa, batay sa kanyang tono, siya ay isang napakamapagmataas na uri ng tao. Talagang iba siya kay Gu Bei. Ano ba ang relasyon niya kay Gu Bei? Sabi ng ating bida, huwag kang mag-alala sa kanya. Isa lang siyang mapag-opinyon na tao. Sinusubukang kunin tayo sa ilalim ng kanyang pakpak at hindi pa man naiintindihan kung kaya niya mismo ito. Bilang ang unang tagapagmana ng angkan ni Gu, bakit nila iniisip na ako ay hari? Sabay lingon ni Xiao Yu. Sabi ni Xiao Yu, Nieli, kailangan mong mag-ingat. Dahil ipinakita mo ang ganoong kahangahangang talento sa banal na board ng kaluluwa. Tiyak na mapapanood ka ng mga pangunahing pamilya. Sabi ng ating bida, walang masama, dapat tayong maghanap ng isang tao upang ikalat ang balita. Pag-uusapan natin ito mamaya, matapos ang ating pagsasanay. Okay lang kung patuloy lang natin itong ipagpapaliban. Reaksyon ni Xiao Yu. Sabi ng ating bida, bago matapos ang ating pagsasanay, marahil ay hindi susubukan ng mga pamilyang iyon na labis na saktan tayo. At ipagsapalaran na itulak tayo patungo sa ibang mga pamilya. Sabi ni Xiao Yu, magandang ideya iyon. Sa di kalayuan, galit na galit ang lalaking ito. Ang mga mapagmataas na mga hayop na ito, talagang iniisip ba nilang gusto kung makipagkaibigan sa kanila? Paano sila magiging karapat-dapat na makipagkaibigan sa akin?
Itinuturing na isang papuri na maging kaibigan ng mga nagsumpaan ng katapatan sa akin. Oo, ang tatlong iyon ay hindi marunong magpasalamat. Ano kung siya ay may talento? Sa huli, ang lahat ng tinatawag na mga henyo ay sumali sa isang pamilya o iba pa. Imposibleng maalog ng isang tao ang isang pamilya. Maaari nating hayaan siya ng angkanigu o patayin siya. Kung hindi dahil sa patakaran ng langit-ngit na kaluluwa. Patay na sila. Oh shit, dahil ayaw mong magsumpaan ng katapatan sa akin. Kung gayon, panaginip ka na lang sa natitirang buhay mo na makarating sa langit-ngit na kaluluwa. Sumapit na ang gabi. Ipinakita ang isang bahay na may mga bulaklak. Sa kinatatayuan ng bahay ay may mga pattern na umiilaw. Habang nakabukas ang bintana nito. Sa isang poste na may lulutang na aura. Habang nakapikit ang master ng ating bida. Nakapalibot sa kanya ang mga poste. Na may lumulutang na aura. Ngayon akin ang lubos na nauunawaan. Hindi katakataka na tila pamilyar siya sa akin ngunit hindi ko maalala kung sino siya. Ang libro ng demonyo at Diyos ng espasyo-oras. Talagang pambihira, maaari nitong ibalik ang isang tao sa nakaraan. Ngunit kapag nakarating ka na sa langit-ngit na kapalaran, malapit nang mapansin ng banal na emperador ang iyong pag-iral. Matutulungan lang kita ng ganito. Ilipat mo lang ang iyong mga puntos ng kapalaran sa akin. At kapag nagsimula ng gumalaw ang banal na emperador, ako ang makikita at hindi ikaw. Ang iyong master ay maaari lamang gawin ito. Ngayon lahat ay nakasalalay sa iyo kung kaya mong baguhin ang iyong kapalaran. Ang aking ina ay isang tao, ngunit mayroon akong dugo ng demonyo at Diyos sa akin. Ako, hindi magkakaroon ng ordinaryong buhay. Sana masunod mo ang aking mga kagustuhan. At mamuhay ng masaya. Ipinakita ang aura na may bilog na malaki sa gitna habang may mga maliit na nakapalibot dito. Niyeli. At bigla itong nang mabilis. Sumikat na ang araw. Sa silid-aralan maririnig ang mga ingay. Umupo na ang ating bida kasama si Lupiao. Sabi ng kalbong ito, yung taong yun, niyeli siya yung nagpahiya kay Long Yuyin sa Saint Soul Training Grounds. Sabi ng lalaking kulay pula ang buhok, hoy, hinaan mo boses mo, hindi ka ba natatakot na marinig ka ni Long Yuyin? Buti na lang, wala siya dito, narinig ko rin na hinampas siya ni Niyeli ng 3 beses. Niloloko mo ba ako? Hindi, napakayabang na babae, at pagkatapos na mapahiya ng ganoon, gugustuhin na niyang mamatay, pero ngayon siya. Biglang tumulo ang pawis ng kalbo, nang may nakita ito, naglalakad na ang babae, bigla itong umupo, sa isip niya arangking lang yan sa Saint Soul Grounds, hindi ibig sabihin na mas magaling ka sa akin. Talagang matatalo kita sa ibang lugar. Lupiao good bro. Bay kayo. Sabini ni Gubei, hoy, Niyeli, ang galing mo. Ha, sabay tawa ni Gubei. Sabi niya, hindi ko akalain na malalampasan mo pa ang Long Yuyin. Sa totoo lang gusto ko din siyang ibagsak. Pero hindi niya magawa dahil napakalakas niya. Sa huli, mas malakas ka. Mas lalo akong tumitingin sa'yo. Sabi ng ating bida, isa lang itong numero ng ranggo ng kaluluwa ng Santo, dagdag pa, malamang kaya mo rin di ba? Hindi nakaimik si Gubei, hindi. Sabay tawa nito, bagamat may tiwala akong hindi ako mawawala sa kanya, ngunit ang paghagupit sa kanya ay medyo mahirap para sa akin ang sabi ko, ikaw ang kikilalanin ko ngayon. Sabi ng ating bida, huwag magsalita na ang Saint Soul Rankang Board ay walang ibig sabihin. Dumaan lang ako sa Long Yuyin, hindi ko siya kawayang kalaban ko. Mas malakas sabihin ni Gubei, hehe nakakamangha ka na ang kakayahang makipag-usap sa enerhiya ng langit at lupa ay isang paraan upang ipakita ang iyong lakas isang malamig at mapagmahal na batang babae tulad ng mahabang yin. Haya, iniisip ko talaga na gawin siyang maraming asawa dahil interesado ka sa kanya. Sayo na siya sa isip ng ating bida. Baliw talaga itong Gubei na ito nabalitaan na mayroon siyang 20 maliliit na asawang LPD sa mga taong ito ng Malabata. Hindi ko alam kung ganyan siya umasta.
Tumatawa si Gubei habang kung ano-ano ang sinasabi, sa isip ng ating bida, marami talaga siyang gustong sabihin. Sabi ng ating bida, o tama noong araw na iyon, dumating sa amin ang isang taong tinatawag na Guheng mula sa iyong pamilyang Gu, naging seryoso ang mukha ni Gubei, sabi niya, talaga. Natigilan siya ng sandali, sabi ni Gubei, Nielay, Lu Piao, anuman ang iyong mga desisyon, magiging kaibigan ko kayo magpakailanman. Ngumiti ang ating bida. Ganun din si Lu Piao, sabi ni Gubei, ngunit, tandaan, ang Guheng ay hindi isang magandang pagpipilian, dagdag pa niya, mas mabuti para sa inyo na pabayaan siya, pero kung gusto mo talagang sumama sa kanya. Sana lang kayo pa rin ang dating kayo, sabi ng ating bida, tinanggihan ko mahalaga ang reaksyon, sabay, tawa ni Gubei, sabi ni Gubei, bulok na bulok si Guheng, dahil tumanggi ka. Mag-ingat ka sa isip ng ating bida. Bakit bulok na bulok ang mga tao dito? Hindi totoo yan, hindi ako natatakot sa kanila. Ang pag-abot sa nakatakdang kaharian ng langit, kasama ang templo ng kaluluwa, hindi na kailangang matakot na mamatay ng isang beses. Hehe, ang bait mo talaga. Simula ngayon, kung kailangan mo ako ng tulong ng Gubei, sabihin mo lang, I'll try my best to help, sabi ng ating bida. Hello? Tignan natin, maririnig ang ingay sa paligid sa isip ng kalbong ito lunok, sabay tingin sa kanyang palad, siya at ako, masyadong malaki ang pagkakaiba natin sa lakas. Biglang meron dumating, nandito na siya. Ito ang instructor, tinignan niya ang mga estudyante, habang nakangiti ang ating bida. Sabi ng instructor, alam ko na, nagpunta kayo sa training grounds noong unang araw. Mayroon ding iba na nakakuha ng maayos na grado sa training grounds, ang ilan na lumampas sa aking mga inaasahan, napakahusay, ang ibang mga mag-aaral ay kailangang magsikap, mayroon lamang 5 kota na maaaring pumunta sa silangan, kung hindi kayo makadaan sa taong ito, subukan sa susunod na taon. Ngunit sa susunod na taon, dadami ang mga mag-aaral mula sa North at South Court ang kota ngayong taon. Baka ikaw lang ang pagkakataon. Pinagtugisan ang mga ito sa kanilang mga narinig. Napahawak ng mahigpit sa kanyang damit ang kalbo. Sabi ng instructor, sige, oras na para magsimula ng klase ang aral mula sa 3 araw na nakalipas, na kung saan ay upang tipunin ang iyong espiritual na apoy. Wonder, kung umuwi ba kayo at nag-practice ito o hindi, kung maaari mong tipunin ang iyong mga apoy, pagkatapos ay iulat sa ito ay bahagi ng pagpunta sa East Court. Sabi ni Lu Piao, hindi ako nag-practice minsan, sabi ng instructor, ang araling ito. Ang pag-uusapan natin ay kung paano palamigan ang iyong katawan. Ang isang malakas na magsasaka, dapat magkaroon ng isang malakas na katawan upang mag-host ng isang malakas na espiritu ng demonyo. Ngunit ang pag-iwas sa iyong katawan ay hindi kasing dali ng tila, sabay bagsak ng pampabigat, nagulat ang mga estudyante, sabi ng instructor, ito ay mga mahiwagang arm guard. Ito ay ginawa gamit ang maraming mahiwagang buhangin. Ayon sa dami ng mahiwagang buhangin, mayroong 5 antas ang arm guard na ito: 500 pounds, 1,000 pounds, 1,500 pounds, 2,000 pounds, at 2,500 pounds. Maaari kayong pumili ng isang antas ng timbang, at isuot ito. Siyempre hindi mo magagamit ang langit at lupa, tanging ang iyong pisikal na lakas, sabi ni Lu Piao. Pound. Ang daming may ganoong bigat, bakit hindi pa nabasag ang sahig? Sabi ni Gubei, biruin mo ba, ito ang Draconic Realm, itigil ang paggamit ng loika mula sa iyong maliit na linglong realm, sabi ng instructor. Siyempre, dapat kang maging maingat sa iyong mga limitasyon, huwag masyadong lumampas sa iyong limitasyon, sabi ng isang estudyante. Maaaring madali ang 1,000 libra. Hindi niya kinaya ang bigat, nabitawan niya at tumawa ang isang estudyante. Sabi ng instructor, tandaan, hindi mo magagamit ang enerhiya ng langit at lupa. Ito ay magiging isang pekeng grado. Habang nagtesting ang isang estudyante, pinipilit niyang buhatin ang pampabigat. 2 kanyang kinuha.
sabi ng nasa likod na estudyante. Kaya mo yan, naglakad ng estudyante habang hirap na hirap ito, sabi ni Lupiao. Pinili nilang lahat ang 500 kilo, ganun ba talaga kabigat? Habang naglalakad ang estudyante may napansin ito ang babae na papunta sa mga pabigat, bigla ito nang tumigil, tumingin sa mga pabigat, nagsuot ng dalawa, habang nakatingin ang instructor. 1500 kilo. Nahanap niya ang pinakaangkop para sa kanya nang napakabilis sa isip ng instructor, mukhang, medyo nagsasanay siya sa mahiwagang armguard ngunit siya ay may linya ng dugong dragon, ngunit ang 1500 kilo ay maaaring naging napakadali pa rin. Napansin ito ng dilaw na buhok na lalaki, ang haba ng Yuyin. Sa isip nito, relaxing with 1,500 kilograms, habang mahirap kahit para sa akin na mag-maintain ng 1,000 kilograms. Habang nakatingin si Lupiao sa lalaking ito, sabi ni Lupiao, sige, oras na natin ngayon. Tara na, napansin ito ng lalaking dilaw buhok, habang merong kumpiyansang naglalakad si Lupiao, sabi ni Lupiao. 1,000 kilo, kaya ko rin. Nakakuha na siya ng 2 pampabigat, haha. Ayos lang. Iniikot niya ang pandaigdig at habang pulang-pula na ang kanyang mukha, kumuha na rin si Gubei. 1000 kang bisak lang kay Gubei na ito ay paikutin ipinakita ang ating bida, yumuko na ito, kumuha na rin ng 2, sa isip ng ating bida, pakiramdam ko ay ayos lang ang 1500, pero baka mahirap pa rin magsuot ng ganito. Hulaan ko sa aking lakas, ang 1,000 kilo ay ang pinakamahusay sa ngayon. Kamusta na? Sabi ng instructor, matapos ang ganap na hindi paggamit ng makalangit na enerhiya, ngayon nakikita mo ba kung gaano kayo kaina? Hirap na hirap ang isang estudyanteng ito, sabi ng instructor, maaari kayong magsanay sa silid ng kalto? Gagabayan kita gamit ang sekretong trick sa pagpino ng iyong pisikal na katawan na intindihan ito ng mga estudyante. Gumawa ng sila ng kani-kanilang diskarte. Ang iba ay magtatatalan, nagsasanay sa pag-atake. Si Lupiao naman ay pinapaikot ang kanyang kamay, sabi ng instructor, kapag sinasanay ang iyong body, ang kontrol sa iyong paghinga ang pinakamahalagang punto pagkatapos huminga ng mabigat, kailangan mo ring dahan-dahan huminga kapag naglalagay ng lakas ang pagpapalakas ng iyong katawan ay isa ring paraan upang makipag-usap sa langit at lupa. Nararamdaman ng iyong katawan ang pagpapakain ng langit at lupa, sa pamamagitan ng pagpaparamdam sa iyong katawan ng pagpapakain ng langit sa lupa, ikaw ay magiging mas malakas. Nabulat ang instructor dahil may napansin ito, ang ating bida habang isang daliri sa kamay lamang ang gamit sa pagtayo. Sa isip ng instructor, ang mga timbang ay nasa iyong mga kamay, ano ang dahilan ng pagkakahawak? Ang ganitong uri ng paraan ng pagsasanay, ito ay talagang unang beses kung makita ito ang katawan ay kontrolado. Nang mabuti, walang senyales ng paggalaw, maging ang kanyang paghinga ay kasing kinas ng seda. Teka, hindi siya ganap na nananatili hindi man gumagalaw ang katawan niya, nanginginig lahat ng muscles niya sa loob. Interesting, anong klaseng teknik ito? Sa katunayan, ang isang henyo ay lalabas sa mas mabuting hayaan na lang siyang magpatuloy sabi ng instructor, ang lahat ay patuloy na nagsasanay, magbibigay ako ng mga payo kung paano pagbutihin, sabi ng isang estudyante, salamat instructor. Tumigil sa pagsasanay ang babaeng ito tumingin sa gilid, nakita niya ang ating bida, nakatutok ang mga mata nito sa ating bida. Kayong lahat ay mga henyo na nagtataglay ng makalangit na espiritong ugat, ang iyong mga pagpapabuti ay higit sa iba lalo na ang mga henyo sa taong ito, nalampasan ninyo ang aking mga inaasahan. Ngunit, dapat kang manatiling magbantay laban sa mapagmataas at walang pasensya alam nating lahat na ang mundo ay napakalawak, ang langit ay kalat sa lahat sa Feather God Sect, lahat kayo ay mga top tier na henyo, ngunit may iba pang mga henyo sa maraming iba pang mga sekta ng Diyos kapag nagpapahinga na kayo nagsasanay pa rin sila sa abot ng kanilang makakaya reaksyon ni Lupiao, oh. Ang iyong mga layunin ay upang malampasan ang mga ito. Habang patuloy sa pagsasanay ang mga estudyante,
Pagkatapos ng pagsasanay sa loob ng ilang oras, malamang na pamilyar ka sa iyong lakas pagkatapos ay magsisimula tayo sa mga combat drill. Humanap kayo ng kapareha, pagkatapos nito, sparring yung dalawa pinakamabuting humanap ng kapareha na may katulad na lakas, ito ay sparring hindi ka masyadong magseryoso sabi ni Lu Piao, pagsasanay sa labanan. Sabi ni Gubei, Kuya Lu, wanna be partners with me? Sabi ni Lu Piao, oo naman. Ayokong makapartner si Nian Li, ang lakas niya magka-world apart. Sabi ng ating bida, itong dude. Nakipag-sparring sa Gubei. Malalaman mo na agad. Nagtataka ang ating bida, dahil sa kakaibang mukha ng dalawa, sa likod ng ating bida may nagsalita. Senior Kuya, Nian Li, kahit hindi ka makakapag-sparo ng partnero. Siya yin. Sinimulan niya, wala rin akong mahanap na partner bakit hindi kita maging sparring partner. Sabi ng ating bida, oh, sige mangyaring PO sabi ng isang ito, ang galing sabi ng babae nito, yin, tumabi ka. Nagulat ang isang ito, habang nakatingin ang ating bida, sabi ng babaeng ito, siya ang kalaban ko Long Yuyin. Tumulo na lang ang pawis ng isang ito, Senior Kuya Nian Li, tapos, mauna na ako, kung may oras kapag katapos ng klase, pwede tayong mag-chat, o sabi ng ating bida, tignan natin, nag-react ang kanyang singsing, ipinasok niya ang kanyang espada, pinagmasdan nito ang umalis ang isa, sabay tingin sa ating bida, naghaharapan na ang dalawa, magsisimula ng matinding labanan. Ang isang ito ay nakalapit na sa kanyang mga kaibigan, bakit si Long Yuyin ang pinili ni Elid iba may gusto din siya kay Nielip ano bang pinagsasabi mo, hindi mo ba alam ang nangyari 2 days ago? Itinulak ni Nieli pababa ang mahabang Yuyin sa Saint Soul Ground Rankings, at saka, Nieli whip Long Yuyin 3 lashes, pero isipin mo, sa katauhan ni Yuyin, paano niya ito matitiis? Siya ano? Dapat nandito siya para mag-higanti. 3 letigo. I've been cultivating full post for the past days, so tell me more about it, dali. As 3 nagiging viral ito. Si Senpei Nian Li ay talagang kamangha-mangha na talagang nakagawa ng mahabang Yuyin na harapin ang isang pagkatalo. Ngunit ang katawan ni Long Yuyin ay hindi isang bagay na maihahambing sa isang normal na tao. Natatakot ako na baka mapahamak si Kuya Nian Li dito. Habang nakatingin lang ang instructor sa dalawa, paalala ng instructor sa dalawa, tandaan, sa combat drill na ito pinapayagan ka lamang na gamitin ang iyong pisikal na lakas, hindi mo magagamit ang makalangit na enerhiya para dito ang pisikal na lakas ay ang batayan ng iyong paglilinang sa combat drill. Na ito, dapat kang tumuon sa paggalaw ng iyong mga meridian, napansin ito ni Gubei. Sabi ni Gubei, Kuya Nian Li. Good luck. Ang babaeng ito ay may dugo ng pulang dragon na dumadaloy sa kanyang boy at bilang resulta, mayroon siyang malakas na pisikal na lakas. Natatakot ako na hindi kanya kapareha. Nagpadala ng mensahe ang ating bida kay Gubei. Sa pamamagitan ng isipan, huwag kang mag-alala, alam ko kung ano ang dapat kong gawin, sabi ng ating bida. Kung paligsahan ng lakas, hindi ko naman talaga siya kakampi, sa isip ng babae, bagaman, maaaring natalo ako sa ranggo ng Saint Soul Board. Ngunit sa pisikal na lakas, walang paraan na matatalo ako sa kanya. Sa isip ng instructor, kung lalaban si Long Yuyin ng buong lakas, natatakot akong maapektuhan nito ang buong practice room. Sabi ng instructor, maglalaban ang bawat isa sa inyo ng mga estudyante sa isang lugar na may radius na 3.3 metro. Maglalagay ako ng harang sa paligid mo, at dapat kang mag-ingat na huwag lumabas dito habang nakikipag-sparring. Nagulat si Lu Piao at si Gubei sa barrier. May barrier din ang ibang estudyante. Sabi ng babae, babayaran kita ng 2 beses ang kahihiyan na ibinigay mo sa akin. Ngayong araw, ako ay lubos na matatalo, sabi ng ating bida, welcome ka kahit kailan. Biglang sumipa ng mabilis ang babae. Nakita ito ng ating bida, agad niyang ipinagtanggol ang sarili. Sa isip ng ating bida, mukhang minamaliit ko ang babaeng ito, ang lakas niya ay hindi makatao.
Paglagpas ng sipa ng babae, agad itong sinundan ng panibagong sipa, nikailag ang ating bida. Sa isip ng babae, anong mabilis na tugon. Pagbaba ng kanyang paa, agad itong nagpera sa panibagong pag-atake, nagbigay ng matinding sipa ang babae. Sabi ng ating bida, isang pambungad, nagulat ang babae, biglang gumawa ng counter-attack ang ating bida. Tinamaan si bandang hita ang babae. Bumagsak sa sahig ang babae. Sabi ng ating bida, gusto mo na bang sumukuyat sa isip ng instructor? Ang tuloy-tuloy na latigaw ni Long Yuyin ay hindi nataman, pagkatapos ay nitpadad na ubos na, at ang tanging claw na ito ay nahuli ni Nieli, habang hinahabol ng babae ang kanyang paghina. Sa isip niya, anong nangyari? Ang kanyang kapangyarihan ay halatang malayo sa akin, ngunit ang kanyang diretso pababa nahihirapan akong tumayo. Makikita ang tama sa kanya ni Hita, kaya kawili-wili. Bigla na naman itong sumugod, gumawa na naman ng matinding sipa. Ngunit umilag lang ang ating bida, sa isip ng ating bida, baliw ba siya? Talaga bang iniisip niya na hindi ako mananalo kung hindi ako tatamaan ng husto? Tiningnan ng isang estudyante ang isa pang estudyante, na nakanganga habang nanunood, nang mapansin na ito ng estudyante. Biglang umiwas ng tingin ang isang estudyante, nakapagtataka, hindi naman nahulog si Nieli. Si Long Yuyin ay may bloodline ng pulang dragon sa isip ng instructor, bagamat ang pisikal na katawan ni Nieli ay mas mababa sa mahabang Yuyin ngunit alam niya kung paano gamitin ang kanyang kapangyarihan ng mahusay, at ang kanyang pag-unawa sa martial art ay mas mataas kaysa kay Long Yuyin. Ang talento ni Nieli ay wala na sa level ng ibang mga trainees na handa ang ating bida sa paparating na pag-atake. Nasunog niya ang binti, nakahinto ng ating bida ang pagsipa ng babae. Sabi ng babae, "What are you doing? What are you doing? Bitawan mo ako." Sabi ng ating bida, "Sobrang nakakatawa, gumamit ka ng deadly force laban sa akin, bakit kita pakakawalan?" Inangat pa ng ating bida ang paa ng babae, napaatras ito, habang nanginginig sa galit, maraming nanonood sa nangyayaring labanan. Sabi ng babae, "Bilasan mo at bitawan mo ako, baka hindi na ako magalang." Sabi ng ating bida, "Hindi ka magiging poli. Sa tingin mo, gaano kahanga-hanga ang bloodline ng Red Dragon mo? Ipakita mo sa akin ang iyong mga trick, gusto kong makita kung ano pa ang mayroon ka." Idiniin ka ng ating bida ang paghahawak, buwisit, hinayla. Ng ating bida, sabi niya, "Hawak ko iyong acupuncture point para hindi ka makagalaw. Ito ba ang bloodline ng Red Dragon gaya ng inaasahan ko? Sayang ka lang sa pamilya mo, kung iiwan ka ng pamilya mo. Clown ka lang, bukod sa sarili mo, sino pa ang magseseryoso sa'yo? Ikaw, hindi pwede, bastard ka." Inangat ng babae ang isa niyang paa, palapit na sa ulo ng ating bida ang isa nitong paa. Napansin ito ng ating bida. Sa isip niya, hindi maganda, habang nakatuon sa sahig ang kamay ng babae. Pinikutan niya ng paa ang ulo ng ating bida. Sabay takedown ito sa ating bida, sabay na bumagsak ang dalawa. Sa isip ng ating bida, nang hindi ginagamit ang kapangyarihan ng makalangit na daw, talagang sumabog siya sa ganoong kapangyarihan. "Hindi ako makahinga, pero hindi ko siya kayang ikulong." Inikot ng ating bida ang kanyang katawan, sabi ng babae, "Hindi kita papakawalan." Sabi ng ating bida, "Alisin ang iyong mga paa." Bumadyak ang ating bida para magkaroon ng puwersa, inangat nito ang kanyang kamay, sabay hawak sa leeg ng babae. Gulat na gulat ang ibang estudyante sa nangyayari. Ipinakita ang posisyon ng dalawa. At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.